Good day to each and everyone. So before we start, allow me to introduce myself first. I am Naifalin Dinalon and I am the first reporter of Group 12. So, our topic for today is the continuation of Chapter 3, which is the best practices of different companies on pricing strategy. So in dealing with perception of fairness, there is a principle called dual entitlement. So dito, meron tayong concept na tinatawag na dual entitlement. So, ano yung dual entitlement? So, ang dual entitlement is ito yung tinataasan ang price ng may valid reason. Just for example, mataas yung cost. So, yun yung valid reason niya. Kasi, di ba, kapag mataas ang cost, tinataasan din natin ang price natin para hindi tayo lugi. So, yun yung valid reason. Pero, kapag mababa na yung cost, and then, hindi pa rin binababaan yung price, doon na nagkakaroon ng unfairness. Pero focus lang tayo sa fairness ha, kasi yun lang naman yung topic natin. So, dito sa dealing with perception of fairness, dito na papasok yung mga businesses sa dry market. Ano yung dry market? Palengke. So, di ba sa palengke kapag mataas ang demand, or let's say, mababa yung supply, tinataasan nila yung price ng mga bilihin. So, may valid reason. So, yun yung dealing with perception of fairness. Fair na magtaas ng price kung may valid kang reason. So, next, in using deceptive reference pricing, the thing is, it is the strategy of Carnation Brands as it's significant to the rest of evaporated milk. So, next naman is ito, yung deceptive reference pricing. So, deceptive reference pricing, di ba tayo mga consumer, mas na-attract tayo sa sale price kahit wala naman talaga tayong nabe-benefit doon. Hindi naman talaga tayo nakaka-save, di ba? So, ang deceptive reference pricing strategy is ito yung minamahala nila ang isang brand para mas magmukhang mura ang ibang brand. So, dito ipapasok na natin yung mga brand na mga evaporated milk, ganyan. So, di ba, for example, meron tayong tatlong evaporated milk. Ipagpalagay natin na Alpine, Alaska. Ano pa bang ibang brand ng evaporated milk? Sige, kunyari, evaporated milk na din ang Cowbell. So, ganyan. So, sa Alpine, pagpalagay natin na siya yung mataas ang presyo ha. Siya yung minahala na presyo. Ang ipagpalagay natin na sa 350 ml siya. So, the rest, naging mura na siya, di ba? So, ipagpalagay natin na sa 250 ml siya. So, ang nangyari, tayong mga consumers, mas na-attract tayo dun sa mura. Pero hindi natin alam na hindi siya sulit kasi ngayon nga 250 ml lang pala siya. So, ganun siya. So, in short, tayong mga consumers, we easily believe sa promo sale price. Hindi natin alam na ng ibang mga company, mga ibang businesses, ginagamit nila ang deceptive reference pricing kasi minamahalan nila ang isang brand bilang reference. Tandaan nyo yun ha, bilang reference para magmukhang mura ang ibang brand. So, yun ang deceptive reference pricing. So, in using demand-based pricing, there are several examples of demand-based pricing that can be seen in a varieties of products, companies, and industries. So, yes, next, yung demand-based pricing strategy. So, dito naman, ang demand-based pricing strategy is ito yung nakadepende ang price sa klase ng customers or dami ng demand, ganyan. So, just for example, dito papasok na natin ang Disney. Ang Disney, lugar yan siya, Disney. So, sa Disney, di ba, halimbawa, peak season or holiday. Kapag mga ganyang season, maraming demand. Kaya tumataas yung price kasi maraming gustong bumili. So, for example naman is off-season, school days, ganyan. So, konti ang demand kasi busy ang mga tao, di ba kay school days man, ganyan. So, bumababa ang price. So, ginagawa ito or ginagamit ito ng Disney para, syempre, makagain ng more buyers at i-control ang crowd. So, in short, ginagamit ito sa Disney para makontrol nila ang crowd good para hindi dumagsa ang mga tao. So, dito naman sa demand differential pricing, meron tayong tatlong example ng company. Ito naman yung strategy na kung saan iba-iba ang price depende sa klase ng customer. So,
meron tayong tatlong example. So, the first one is yung IMAX Theater. Second one is Philippine Airlines. At yung last is Kabayan and Enchanted Kingdom. So, the first one is IMAX Theater. So, sa IMAX Theater daw, nagpo-full charge sila sa mga willing magbayad. Pero, nagbibigay naman daw sila ng discount sa mga price-sensitive na customers. Like, pwede silang gumamit ng mga coupon or promo. So, sa Philippine Airlines naman, dito is mahal yung ticket sa simula. Pero habang tumatagal, bumababa na yung price ng ticket para lang mapuno yung seats, yung upuan. So, binababaan nilang price ng ticket para mapuno ang upuan. So, the last one is Kabayan and Enchanted Kingdom. So, dito naman daw, sa ano na yan is, binibigyan nila ng discount yung mga bata at senior citizen. Kasi daw, yung dalawang yan is, sila yung may konting kino-consume ng mga foods, ng mga theater, kaya okay lang daw na babaan nila yung price pagdating sa bata pati senior citizen. So in short, ang demand differential pricing strategy is ginagamit nila yan para makagain ng maraming buyers kahit may budget differences. In using diagnostic perception pricing, since diagnostic perception pricing has no firms related through, there's a business that is likely to practice this pricing strategy. So dito naman sa diagnostic pricing strategy is, ito naman yung pagpepresyo based sa signals ng quality na nakikita ni customers. Like, dinadiagnose ng buyer ang value. Like, kung premium yung nakikita niya, mas willing siya magbayad ng mataas. Pero, kung ang nakikita niya is cheap lang, ganyan, mga low standard lang, so, bumababa yung perception of value niya at saka yung presyo. So, dito ipapasok natin yung mga businesses sa printing shop. So, di ba sa printing shop, meron tayong tinatawag na premium materials. So, sa premium materials, mas convincing siya. Or let's say, mas professional yung dating niya, kaya higher price. So, meron din namang professional design. So, sa professional design naman is, mas convincing siya, kaya pwede siyang mahalan yung presyo kaysa sa mga DIY prints, mga ganyan. And last, meron din tinatawag na special features. So, ang special features is, yun naman yung unique at eye-catching, kaya justified din yung premium price. So, in short, dito is, ang price is, naka-base siya sa quality cues na nakikita ni customers. Like, kung premium yung papel, yung finish, yung overall presentation, pwedeng mahal ang presyo niya dahil mas maganda ang perceived value ni customer. So, yun ang diagnostic perception of pricing. Dinadiagnose ng buyer ang value. So last for my topic, in using differential pricing, the best examples is the VIP treatment in the skies flying extra comfortably. So, the last one is differential pricing. So, dito naman is, ang price naman is nakadepende sa services. Sa iba't ibang services. So, for example, dito papasok na natin yung VIP treatment sa PAL Business Class at saka yung Premium Economy. So, alam naman natin na kapag business class, VIP treatment talaga yan. Like, meron kang, maganda yung perks niya. Meron kang may prior boarding, may magandang upuan, may masarap na pagkain. While sa premium economy naman is, yun yung practical lang. Practical lang siya na class, ganun. Practical na class lang siya. Maka-flight ka lang, okay na. Maganda, like, simpleng upuan lang, okay na. So, ganun siya. So, ang price dito is nakadepende sa services. Kung doon ka sa business class, mag-expect ka na mahal yung price. Pero kung doon ka sa premium economy, mag-expect ka na nasa minimum lang yun siya, yung kaya lang ng budget mo. So, ganun ang differential pricing. Nakadepende sa kung anong services ang gusto mo. So, that's all for my topic. So, thank you. So, next is dynamic pricing. So, ang dynamic pricing ay strategy kung saan nagbabago ang presyo based sa demand at timing.
So kapag mataas ang demand, tumataas ang presyo. Kapag mahina naman ang demand, bumababa ito para mas maka-attract ng more buyers. So example, concert ticket businesses. So halimbawa, concert ng Ben and Ben. So sa simula, mura ang ticket, halimbawa 250, pagpalagay natin 250. Pero habang papalapit na yung concert, tumataas ang presyo hanggang 500 dahil mas maraming gustong manood. So in short, tumataas ang presyo kapag marami ang mas gustong bumili at bumababa kapag konti ang demand. So nagbabago ito depende sa oras at dami ng buyers. So next is escalator clauses. So ang escalator clause ay strategy kung saan nakaset ang presyo sa long-term contract. Pero pwedeng tumaas dahil sa inflation o market changes. So ginagamit ito ng company ng AirAsia para kahit tumaas ang presyo, tuloy pa rin ang customer sa pag-avail dahil wala nang ibang convenient option. So example, kapag mahal ang flight, pipiliin pa rin ng customer ang AirAsia dahil kailangan nila mag-travel at nakalock na ang presyo at kontrata dahil may price increase. So in short, ang presyo pwedeng tumaas dahil sa inflation, pero tuloy pa rin ang customer dahil wala na silang ibang option or wala na silang ibang choice. So next is estimated future cost method. So ang estimated future cost method ay strategy kung saan ang presyo ng product ay based sa quality, design, brand, popularity at future value. So kahit luma na ang item, kapag maganda pa ang condition at limited edition, pwede pa rin itong ibenta ng mahal. So example is sa Abercrombie. So dahil di kayo familiar sa brand na ito, papalitan na natin siya ng Lacoste na brand. So dahil sa Lacoste, mahal ang jacket sa soft fabric at unique design. Kung limited ang design at sikat ang brand, tataas ang presyo over time kahit hindi na bago. In short, ang price is tumataas over time depende sa brand, design, at condition, and even old item can cost more. So next is estimating demand curve. So ang estimating demand curve ay paraan para malaman kung paano or gaano karami ang demand sa produkto based sa sales. So sa teacup milk tea, kung tumaas ang sales ng milk tea ngayong buwan, ibig sabihin tumaas ang demand. Gamit ang data na yun, pwede nilang i-adjust ang presyo o dami ng produkto. So in short, tinitingnan ang sales para malaman ang demand. Kung mataas ang benta, mataas din ang demand. So next is everyday low pricing. So ang everyday low pricing ay strategy kung saan laging mababa ang presyo. Halimbawa sa shawarma shacks, may buy one take one promo araw-araw. So nakaka-attract ito ng maraming customers. Gumagamit din sila ng celebrity endorser para mas makilala ang brand. Sabi sa marketing studies, nakakatulong ang sikat na tao para tumaas ang brand awareness at positive image. So in short, mababa ang presyo plus sikat na endorser, edi mas maraming customers at mas makilala ang brand. So the last one is experience curve pricing and product line pricing. So ang experience curve pricing ay strategy kung saan bumababa ang cost habang tumataas ang production at experience ng company. So ginagamit ito ng Matsushita noong 1970 para gawing global standard ang BHS company. So ang product line pricing naman ay pag-aalok ng iba't ibang version ng product sa iba't ibang presyo. So example, Matsushita, pinabilis ang production ng BHS para bumaba ang cost at ma-dominate ang market. So in short, mas maraming production equals mas mababang cost. Iba-ibang version ng produkto, iba-iba rin ang presyo. So that's all. Thank you.